Inamin mismo ni LeBron James sa isang panayam na itong si Michael Jordan ang the greatest. Pati nga ho si Anthony Davis mas pabor kay Michael Jordan. Ayon kay Davis, inabot lang daw ng 15 taon si Michael Jordan para magawa yung 30-point game record, samantalang itong si LeBron ay inabot siya ng 22 years mga idol. Base sa naging mensahe ni LeBron at ni Anthony Davis, malinaw naman talaga na kanilang pinapanigan itong si LeBron bilang GOAT ng NBA. Ngayon mga idol, tapos na ang 30-point game record, nakuha na yan ni LeBron. Pero ngayon, ang 40-point game record naman ni Michael Jordan. Ayon sa impormasyon, nangangailangan pa ng 32 season itong si LeBron para ma-break ang record nitong si Michael Jordan. Si Michael Jordan ay mayroong 173 games kung saan siya ay kumamada ng 40 plus points. Samantalang si LeBron naman ay mayroong 77 games lamang na mayroong 40 plus points mga idol. Kaya definitely mangangailangan pa siya ng 32 NBA season para ma-break, para maungusan man lang ang record na yan ni Michael Jordan. Sa mga fans, hindi pa rin matapos-tapos yung debatihan patungkol sa GOAT. Pero kay LeBron, kay Anthony Davis, kay Kume Adam Silver, si Michael Jordan ang totoong GOAT. Kaya tapos ng usapan dyan ha, nanggaling na mismo kay LeBron at kay Anthony Davis. Speaking of LeBron, kanilang kakalabanin mga idol, ang San Antonio Spurs bukas. Nagbabalik na itong Lakers pagkatapos na ma-postpone ang kanilang dalawang laban. Ayon pa nga kay Coach JJ Redick noong nakarang araw, kung gugustuhin man ay pupwede pa rin silang maglaro. Hindi raw para maging distraction kundi para maging pag-asa. Maging pag-asa sa mga fans, sa mga tao na sa kabila ng mga pangyayari ay walang makakapigil sa basketball. Samantala itong si Shai Gilgeous-Alexander naman ang kauna-unahang manlalaro sa NBA history ang posibleng makasahod ng $80 million sa isang taon lamang. Ayon sa impormasyon, itong si Shai ng OKC Thunder ay magiging eligible na sa isang 4-year Supermax extension contract sa OKC Thunder worth $300 million. At ayon sa kalkulasyon ay pupwede nga siyang makasahod na ng $80 million sa 2030-2031 NBA season. Lumalaki talaga ng lumalaki ang mga kontrata mga idol. Malaki na yan. Imagine nung mga 1990s, yung mga high-speed player noon ay nasa mga 25 million, 15 million. Pero ngayon imagine, 80 million sa isang season lamang yan. At syempre, darating talaga tayo doon sa punto na mayroon ng makakasahod ng $100 million sa isang season lamang. Hindi pa kasali dyan yung mga kontrata nila sa kanilang mga sponsorship at kung ano-ano pa.